tinatago yung katotohanan. No? At parang hawak na rin, pati yung Department of Justice. Parang ang kinakasuhan niya, yung mga laban sa gobyerno, yung mga whistleblowers, sila binibigyan ng kaso. No? Tapos yung inaakusa, hindi iniimbestiga. Na dapat doon, iniimbestiga agad yun. May akusasyon pala sa kanya, dapat imbestigahin, tingnan. Kung iniimbestiga, yung nagsasalita. Yung nagbibisto sa kanila. So, nasaan ngayon yung justice dyan? Ang moralidad ng mga tao, una, dala nga na kahirapan, siyempre marami na rin nagnanakaw, at saka kung ganito ang sistema pala, pwede palang makatakas dahil sa makapangyarihan ka, nagsisinungaling din sila, no? At hindi nga masugpo-supo yung gambling, at pinopromote pa yung gambling, no? Hindi masugpo-supo yung wedding, yung gambling ng mga maliit na tao, at nagtatayo pa ng mga kasino, no? So, pinopromote pa yung vice na ganon. At pati na yung violence, no? Ba't hindi talaga kunyari, sabi natin yung pirating, yung mga violence, ang dami-dami yung lantaran dyan sa Quiapo, yung mga CD dyan, DVD dyan, mga pirated, no? Kahit na sa mga malls natin, lantaran dyan, ba't hindi ba huli-huli? Talaga bang gustong hulihin? Ang gustong hulihin, lagi magagawa nila. So, yan yung morality natin. Tapos, isa rin, kaya nga sinututulan din ng simba yung RH bill ngayon, kasi pinopromote yung immorality. Pinag-uusapan yung safe sex. Okay pala mag-sex, basta safe lang. Anong ibig sabihin ng safe? Hindi ka magbuntis. So, kalaban pala ng sex ang pagbubuntis. Na sa totoo, ginawa naman ng Diyos yan para magka-anak tayo. No? At pagkatapos, yung sex ay hindi na tinitira sa konteksto ng pamilya. No? So, okay, safe pala kahit na sino kung sa labas ng pamilya, basta lang safe. No, hindi sinasabi na yan ay talaga binigay ng Diyos para sa mga mag-asawa. Kasi may purpose yan. So, yan, promote din yan ng ganyang moralidad. Maliwanag ang stand ng mga obispo dyan sa simulang-simula pa. Noon pa, hindi lang ngayon. Na una, ang charter change ay huwag dapat gawin bago mag-eleksyon. At yan ay lumalabas palagi kapag nagkakaroon ng eleksyon. Kaya dito, huwag gawin bago mag-2010. No, tuloy yung eleksyon. No? Kaya nagkakaroon ng pagdududa kasi bago mag-eleksyon, saka yan magpapalitan ng charter na alam naman natin, kapag binuksan mo na yan, pwede nang extend yung term, pwede nang palitan yung mode of government natin. No? Isa yon. Tapos pangalawa, ang saligang batas, ang ating konstitusyon ay napakahalaga na dapat ang mga taong gagalaw noon ay yung mga taong handa at marunong. So, kung ganun talaga, kailangan natin makaroon ng charter change. Hindi, kailangan tayo magkaroon ng constitutional convention. Napipiliin natin ang mga tao na magbabago ng konstitusyon. At huwag nating ipaubaya sa ating mga congressmen ngayon, sa ating mga senators ngayon. Hindi naman natin sila pinili para dyan. At ayon sa kanilang track record, nakikita natin na ang babaw ng kanilang kaalaman. No? At hindi lang mababaw, nagpapabili pa. Nagpapadala, wala bang paninindigan, wala bang pagmamahal sa bayan. So, kapag silang gumalaw niyan, ay hindi niyan ayon sa kabubuti ng lahat. No? Kaya kung talagang mayroon, gastusan natin. Hanapin natin yung mga tao na talagang gagawa noon. Kasi kabubuti ng bayan. At hindi mga tao may self-interest na nakikita natin. Ganyan ang ginagawa ngayon ng ating mga nasa Senado, no? Yung ating mga nasa House of Representatives. No, kaya wag magkaroon ng charter change bago mag-2010. Tapusin muna kung talagang gusto pagkatapos niyan. Saka natin gawin. At magkaroon ng constitutional convention kung kailan talagang palitan. Kaya mensahe ko sa ating mga kababayan, bahagi tayo sa radical change. Na una, radical change ay maging mula tayo sa pangyayari. Hindi natin sabihin na wala akong pakialam dyan. No? Kasi dadamay tayo. Pangalawa, kasama ng radical change, tingnan natin na ayon sa pananampalataya, lalong-lalo na ang mga laiko, ay may tungkulin na baguhin ang pamamalakad ng mundo. No, baguhin ang pamamalakad ng politika, ng ekonomiya, ng mass media, ng edukasyon, ayon sa turo at aral ni Kristo. No, so, yan ay mission natin. Hindi tayo pwede maghugas kamay dyan. So, yan, maging mulat at makialam at makiisa. At dito, kung hindi makikinig yung bayan, ang mga leaders sa atin sa wastong pamamaraan,
ipakita dapat nila ang kanilang paninindigan. Ipakita ang paninindigan. Kaya maganda nangyari, hindi naman na nagbago sana ang sistema natin noong 1986 kung hindi pinakita ng mga taong kanilang paninindigan. Hindi naman kailangan ipakita sa madahas na pamamaraan, pero ipakita ang paninindigan nila. O paglabas sa kalye, isang panahon, isang paraan yung pagpapakita ng paninindigan. Kasi kung hindi natin ipakita yan sa maayos na paraan, may mga tao dyan na gagamit ng dahas para baguhin ang sistema at ayaw natin yan. Kaya ang leaders, ang mensahe ko naman sa mga leaders ng pamahalaan, makinig naman tayo. Natandaan natin, ang tungkulin ay isang pananagutan. Pananagutan sa bayan at pananagutan sa Diyos. No, kaya hindi sana maging makitid na self-interest lang ang hinahanap. No, kaya talagang kailangan sila ay makinig, no, sa kagustuhan ng bayan at pag-aralan ng maayos. No, at sundin ang batas ng Diyos sa kanilang gawain. At kung hindi nila yan sasagutin ngayon, bandang araw, mananagot din sila. Mananagot din sila makatarungan ng Diyos. No, haharap din sila sa Diyos. No, at ang panawagan ko naman sa mga militar, no, huwag makialam sa gawain ito. No, kung mayroon mga tao lalabas man sa daan, huwag makialam or against. Kung magproklama man ang presidente ng martial law, huwag makialam. No, kasi ginagamit niya lang ang pating militar para sa kanya. No, lalong-lalo na mga generals kasi nakakatakot pati mga generals na naririnig nating nabibili. No, yung Euroscam natin, no, sa mga generals ng police, no, yan bahagi ng corruption yan. Kaya talagang kailangan lahat tayo kailangan magbago. Ang pagiging manhid na sa mga pangyayari ay hindi ugali ng isang Kristiyano. Dapat may pakialam tayo. Dapat may gawin tayo. Ating ipakita ang ating pagmamahal sa Diyos sa paggawa ng dapat nating gawin. Aktibo tayong makialam sa ating pamahalaan. Silipin natin ang mga kaduda-dudang transaksyon para maiwasan ang korupsyon. Ang pag-iingay sa tuwing may alam tayong inhustisya na nangyayari, mga paglabag sa karapatang pantao, pagsasalaula sa ating inang kalikasan at iba pa. Bilang mamamayan at mananampalataya, tumugon tayo sa hamon ng radikal na pagbabago. Salamat po sa inyong oras at sa inyong pagsusubaybay sa aming programa. Ako po, Sister Des Caredo ng Children of Light, Catholic Charismatic Community. Maging liwanag ka. Sa ating pangahawakan, sa Diyos ako mananalig, magpagay.